Piyestahan sa lahat mga kasimangista. Nakikita nyo napakalaking grupo ng ating nasa babang yan, puting-puting ng yan. Yan po ay pinopormahan ng ating isang kasamahan. Ngunit sa pagkakataong yan, tumalikod po ang ating kasamahang boat ay kara-karakay meron kaagad na isang fishing boat ang nakaporma kaagad dyan. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo palagi mga kasimangisda, dito sa fishing paswertihan lang po talaga. Sa dami po ng mga pangulong dito ng fishing boat dito, sa bilang ko po sa unang paglipad hanggang sa pangulong paglipad ko ngayon ay nasa 16 na fishing boats ang nagkalat dito sa area, dahil dito po sa area marami pong isda ang nakikita. Yan, bumitaw na nga po yan. Yan po ay isang party line Taiwanese. Noong time pong yan, ang aming sister boat na isa ay pumoporma dyan. Lubog-lutang po yan na medyo mailap, hindi siya malapitan, hindi talaga lumulutang ang isda. Kaya tumumbok siya sa isang prospect. Kaso nga lang po, pagtalikod niya, mga 2 milya, 3 milya pa lang siya dyan, nandyan na kaagad, napakabilis ng isang fishing boat nito, Taiwanese po ito. Yan nga po, umarya na siya dyan sa binabantayan ng ating sister boat. So, laking panghihinayang po ng ating kasamahan dyan dahil sa tagal niyang kaya binabantayan yan ay biglang lumutang nung siya ay umalis. Kaya mga kasimangista, sabi ko nga sa inyo, dito po paswertihan, pabilisan, palakihan ng lambat, at higit sa lahat, dapat may diskarte ka at pananalig. Kailangan nagdadasal ka rin para ikaw ay mabless. So nakikita natin, panoorin natin kung mahuhuli niya ito mga kasimangisda, dahil ang ganda-ganda ng kawan na ito ng School of Fish mga kasimangisda. Ngayon, nung pumorma siya, saka tuloy-tuloy ang lutang, tuloy-tuloy ang pamumuti, namumuti na yan. So malaking grupo po ito, sa estimate ko nasa 100 to 150 tons ang itsura ngayon kanina. Pero tingnan natin, kung ito ay mahuhuli talaga mga kasimangisda. Tingnan natin mga kasimangisda kung ito ay mahuhuli talaga naman. Napakasarap naman talaga ng pagkakataong yan na umaarya ka, nakikita mo lumulutang ang isda. Pero tingnan natin mga kasimangista kung mahuhuli niya ito. Kung para sa kanya, para sa kanya. Kung para sa ibang boat, ay para sa ibang boat mga kasimangista. Nakikita ninyo, tuloy-tuloy ang pamumuti niya. Pero tingnan natin. Ayan, umiikot siya ngayon. Medyo lumulubog. Ayan, pero nasasakop niya mga kasimangista. Ayan, nasisinaga ng araw. Tuloy lang ikot ng isang Taiwan boat na ito, isang Viva Max. Yan mga kasimangista. Medyo lumubog yung isa. Tingnan nyo. Ganito po, mahigit 1 oras ko itong binantayan dahil nga parating na yung ating mother boat dito. Itunuro ko ito kaso nasnaw na yung sister boat natin. Dahil nga sa 16 yung nakita kong mga fishing boat dyan mga kasimangisda, ito yung bumuntot sa kanya. Nung pagtalikod niya, saka naman lumutang ang isda, ito ang sinuwerteng makarya. Tingnan natin kung mahuhuli ito. Ayan, medyo nasa sentro. Medyo nasa sentro siya. May pumuputi sa loob. Ang ganda, laki ng lambat niya oh. Tuloy ang ikot niya sa pool. Ayan, namumuti na sa loob. Malaki na ang porsyento niyan, mahuli. Swerte yan lang, mga kasimangisda. Ang laki ng lambat, oh. Tapusin nyo mga kasimangisda. Tingnan ninyo kung mahuhuli yan. Don't skip ads ha. Panoorin yung mga ads natin mga kasimangista. Ayan oh, nasisinaga ng araw. Laki ng grupo niyan. 100 to 150 tons ang itsura niyan. Nakulong niya. Kita nyo yan oh. Ang taas-taas ko dyan pero kitang-kita yung isda sa taas. Medyo lumubog sa sentro. Ayan. Palapit na siya magpanagpo doon sa kanyang main skip.
Ayan, tingnan nyo, tad-tad siya ng sinner die. Kasi yung isda nasa loob lang. So, kaya may sinner die dyan para hindi lumapit dyan ng isda, mga kasimang isda. Kaya may sinner die. Sinner die. Ayan, nakita nyo dyan. Nasa gilid niyan sinner die. Yung bulabog na, buboy-buboy, nandyan lang sa malapit. So, tingnan natin. Konti lang tustusan niya eh. Iniwanan ko sandali yung mga kasimang isda. Babalikan natin yan maya-maya. Makikita nyo dyan. Tingnan natin yung isda. Yan, ito yung ating kasamahan na sister boat na tumalikod sa kanya. Kasi nga may tinumbok na isa na namumuti pa rin. Ito naman isang sister boat din namin yan. Parang puso ang lambat niya. Pero may huli po yan. Isang yan, may huli. Itong isang ito, nakaryang yan, wala din hong huli yan. Sabaw yan. Itong isang nakarya dito. Yan o, kulay dilaw din yan. Dilaw ang Taiwan boat din yan, mga kasimang isda. So nakalingat lang itong ating sister boat, bigla na lang nakasingit yung ano na yan, isang boat na yan. So babalikan natin mamaya kung talagang nahuli niya yan. Tingnan ninyo. So marami nga po mga pangulong dito, kaya piyestahan sa laot po pagka ganito. Parang may mga piyestahan sa dami na ho ng mga fishing boat dito. So ganun po talaga dito, kung saan maraming isda, doon nagtatambakan ng maraming mga fishing boat, doon nagtatakbuhan mga kasimang isda. So, babalikan natin yung nakarya na yun mamaya. Tingnan nyo, makikita ninyo kung nasa loob ba o wala na. Ayan. So, makikita natin yan dyan kung nahuli talaga niya. May tinuturo ako dyan na isang grupo. Tinuturo ko din yan dyan sa ating motherboat. Lubog litaw kasi, kaya mahirap yung ganon. Mahirap hulihin pagka lubog litaw. Siguradong sasabawin ka nun, wala kang mahuhuli dyan. So ayan, ilan yung nangakarya dyan, ilan yung nasabaw, ilan yung sinuwerte. Pag sinabing sabaw mga kasimang isda, walang huli. Puro sabaw, puro tubig lang na sa loob ng lambat. So ganun po ang tawag dyan mga terminologies dito sa pangingisda. Yan, sister boat namin yan, na naka 90 tons yan mga kasimang isda. Hard shape yung kanyang lambat oh. Medyo may agos kaya ganyan. So ganyan ho ang magiging itsura ng mga lambat pagka medyo ang iba't ibang direction ng current ng agos dyan. Kaya pagka may agos o malakas, mahirap yung umarya kasi baka makasira na lambat. At the same time, hindi rin mahuhuli ang ating isda na inaaryahan. So marami pa mga parating dyan na fishing boat mga kasimang isda sa area na yan. Kasi once na nag-umpukan ng ating mga fishing boat, sigurado magdudumog din yung mga ibang mga boat dyan. Kasi pagka nagdikit-dikit na yan, ibig sabihin may mga isdang inaaryahan yan dyan, mga kasimang isda. Nakikita yan sa radar, kaya mabibilis ang mga boats dyan dahil dun sa radar nila, na monitor nila, na detect nila kung nasaan yung mga fishing boats. Kaya ganun mga kasimang isda. Pagka wala kang radar dito, hindi ka makakakita ng maraming isda dyan dahil una, kung wala kang birds radar, yun ang nakakadetect sa mga ibon. Kung nasaan ng mga ibon, nandoon ang ating mga isda. So, nandun yung dilis. So, kung nasa ng dilis, nandoon yung ating isda. Ayan nga po, sinasabi ko sa inyo, nasa loob lang. Nasa loob lang ng kanyang lambat. Ang masaklap nito mga kasimang isda, kahit matagal na siya sa loob ng kanyang lambat, kahit anong dami na sandamakbak na sinner die, ang kanyang ibinagsak dyan sa dagat, hindi niya yan nahuli mga kasimang isda. Lumusot pa rin dahil may pangilalim talaga siya. Once na may pangilalim yan, sumisid pa ilalim, hahanap at hahanap ng butas yan para makatakas mga kasimang isda. Kaya sinasabing, wala pang kasiguruhan, hindi 100% sure pagka nandyan sa loob ng lambat mo, hindi pa yan sinasalok, wala pang kasiguruhan mga kasimang isda. Hindi niya nahuli yan. Dahil pagbalik namin dyan for the second flight, wala siyang sinalok, wala siyang tinuhog na o-ring. Pagbalik namin dyan mga kasimang isda, yung aming sister boat na tumalikod kanina, pagbalik niya, siya pa nakahuli mga kasimang isda. Thank you Lord, kasi para sa kanya talaga yan, kahit iniwanan niya kanina yan. Iniwanan niya kanina dahil may tinumbok sa isang grupo. So pag hindi talaga uukol, hindi bubukol mga kasimang isda. Kung sa'yo ay sa'yo, ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro. Yun mga kasimang isda. Kaya yan, kahit ang dami ng sinner die mo, wala ring epekto yan. Walang effect dahil sumisid pa rin talaga ang isda. May pangilalim, may volume mga kasimang isda.
nakatakas pa rin. So, yun nga po, ito yung sinasabi ko yung Piyestahan sa Laot. Mga kasimang isda, Piyestahan sa Laot po ang title nito dahil sa dami po ng mga fishing boat dito sa area, ayan, nakikita nyo dyan, madami pang mga parating, maraming umaalis, may mga nagbabaka sakali, mga kasimang isda. Palalong po si Mga Isda by Cap Nilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Piyestahan sa Laot by si Mga Isda by Cap Nilo, hindi po nahulog ng isang party line. Talagang para sa amin pong kasamahan yun. Dahil siya nagtsaga kaninang unang dumating dyan, so sa kanya pinagkaloob ni Lord. Maraming salamat po. Patuloy po kayong sumubaybay sa aking mga vlog. Thank you, good day.